Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa Nine Mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3771. Ina, lumapit si Veron at umupo. Niyakap niya ang braso ni Agatha at sinabing pabiro. Sa wakas, nakauwi na ako. Sobrang na-miss kita. Nakikipag-usap lang ako tungkol sa iyo sa ilang matatanda. Itinaas ni Agatha ang kanyang mga braso at hinaplos ang ulo ni Veron habang nakangiti. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kung okay ka na. Pagkatapos, tinanong niya, mahigit isang buwan kang wala. Ano ang nalaman mo tungkol sa Heavenly Alliance? Iniling ni Veron ang kanyang ulo sa isang tabi sa pag-iisip. Sinabi niya, pagkatapos pilitin ng Heavenly Alliance ang angkan ng Green Dragon na magpasakop, nagdaos sila ng isang uri ng pagdiriwang na salo-salo at inanyayahan ang lahat ng mga sekta sa Siyam na pangunahing kontinente na lumahok. Sinubukan nilang gamitin ito upang maitatag ang kanilang prestihiyo. Narinig ko yun pagkatapos ng piging, maraming sekta ang sumapi sa kanila. At saka, sa handaan, may isang lalaki na nagngangalang Skylar Blanc na may laban kay Robert. Nagtay sila, Skylar Blanc. Sa pangalang iyon, natigilan si Agatha at ang mga matatanda. Ganito kaya kalakas ang isang tao. Sapat na malakas upang itali laban kay Robert. Nagpatuloy si Veron sa pagsasabi, nga pala, sa buwang ito lang, nag-espiya ako sa Heavenly Alliance, at marami rin akong ginawang Robin Hood. Noong nasa World Universe ako, pinasuko ko ang maraming pirata na nang-aapi sa mahihirap, aking kamay, bawat isa sa kanila. Agad namang tumawa si Rolf. Tama, sa mga panahong iyon, napakaraming hustisya ang ginawa ni Miss. Ganoon ba? Ngumiti si Agatha at tumango bilang pagsang-ayon. Malaki ka na talaga, Veron. Tinanong niya, noon, maliban doon, may iba pa bang problema? Gulo, nagsalubong ang kilay ni Veron, naisip niya kaagad si Daryl. Bakas sa mukha niya ang hiya at galit. Nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang anak, nagmamadaling nagtanong si Agatha, may gulo ka ba talagang naranasan? Hindi, huminga ng malalim si Veron at umiling. Nabangga ko lang ang isang bulok na bulok. Bulok na bastos. Natigilan si Agatha. Pagkatapos, sinabi ni Veron sa kanila ang tungkol sa pakikipagtagpo niya kay Daryl. Nagdetalye siya ngunit iniwan ang bahagi kung saan hinihimas ni Daryl ang kanyang puwitan. Paano niya ikukwento iyon sa harap ng lahat ng matatanda? Sa pagtatapos ng kanyang pagkukwento, napabuntong hininga si Veron at sinabing, Nanay, si Daryl ay masyadong kasuklam-suklam. Ipinahayag niya na siya ang bayani ng Siyam na pangunahing kontinente, na siya ang nagtatag ng Elysium Gate, ngunit ito ay isang kargada ng Toro. Sabi ni Rolf, oo, at nang mag-away. Sina Daryl at Miss, siya ay kumilos ng walang kabuluhan at nagsasalita ng walang kabuluhan. He was acting like a complete scoundrel. Nagsalubong ang mga kilay ni Agatha nang marinig iyon, at nag-usap ang mga matatanda sa kanilang sarili. Madalas kong nababalitaan na si Daryl ay isang matataas na bayani. Hindi ko ini-expect na ganoon siya. Ang bayani ng Siyam na pangunahing kontinente ay isang patibong lamang para sa katanyagan. Nagsisinungaling lang siya sa publiko para mabuo ang kanyang reputasyon. Ang lakas naman ng loob niyang maging bastos kay binibining kasuklam-suklam. Lumutang ang mga talakayan ng matatanda habang nakaupo si Agatha na walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Malamig niyang sinabi, Daryl, ganun ba siya? Ka-despicable. Pinahiya ka ba niya nung nag-aaway kayo? Oo, ginawa niya. Tumango si Veron. Nanginginig ang takbo sa gulugad ni Veron nang maisip niya kung paano siya sinamantala ni Daryl. Niyakap ng mahigpit ni Veron ang braso ni Agatha at umindayog. Hindi ko talaga kayang sikmurain yan. Kailangan mong hayaan akong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Sige, sige. Sa harap ng mapanuksong kahilingan ng kanyang anak, ngumiti si Agatha at tumango. Gagawin ko. Pagkatapos, lumingon siya sa mga matatanda. Ang Heavenly Alliance ay umuunlad sa isang nakakatakot na bilis. Ang Hidden Hero Sect ay hindi maaaring maupo na lamang at maghintay sa kamatayan. Ano sa palagay mo? Kabanata 3772. Habang sinasabi niya iyon, tumugon ang mga matatanda. Tama siya. Kung hihintayin natin hanggang sa makuha ng Heavenly Alliance ang buong Siyam na pangunahing kontinente, huli na ang lahat. Oo,
Kapag nangyari iyon, hahanapin nila tayo maya-maya. Sa panahong iyon, ang Hidden Hero Sect ay wala nang mapagtatagwan. Sa halip na maupo sa paghihintay sa kamatayan, dapat tayong magplano ng maaga. Tumango si Agatha, dahil lahat ay sumang-ayon, simula bukas, ang Hidden Hero Sect ay haantong sa mundo ng mga manlilinang. Oo, at ayusin ang isang pagpupulong kay Daryl. Oo, Sect Master. Sabay-sabay na tumugon ang ilang matatanda. Sa pamilya Carter, si Daryl, Chester, Dax, at lahat ng babae ay nakaupo doon sa bulwagan. Tahimik silang humihigop ng tsaa, at ang kapaligiran ay hindi maipaliwanag na mainit. Maraming magagandang bagay ang nangyari, sunod-sunod. Si Daryl ay nakabalik ng walang pinsala mula sa makadiyos na rehiyon, at naibalik din niya si Jule mula sa Heavenly Alliance ng ligtas. Sa ilang sandali, ang buong pamilya Carter ay nasa isang masayang kalagayan. Young Master, sa sandaling iyon, ang mayordoma ay nagmamadaling lumapit kay Daryl at magalang na sinabi, "Narito ang sugo ng hari ng mga patay na humihiling sa iyo." Ang sugo ng hari ng mga patay. Kumunat ang noo ni Daryl at tumango. "Papasukin mo siya." Inamin iyon ng mayordoma at mabilis na lumabas. Ilang sandali pa, isang lalaking nakaitim na damit ang pumasok sa bulwagan, madilim at malamig ang aura niya. Si Kane iyon, ang diplomat na ipinadala ni Illyana. Pagbati, mga ginoo. Pagdating niya sa bulwagan, pinagsalikop ni Kane ang kanyang mga kamay at yumuko kay Chester at sa iba pa sa kanila. Tapos, tinanong ni Kane si Daryl, "Ipinagkatiwala sa akin ng kamahalan ang isang mahalagang bagay na dapat kong iulat sa iyo, kamahalan. Pwede ba tayong mag-usap ng tayong dalawa lang?" Magsalita ng pribado. Natigilan si Daryl saglit. Tapos, naisip niya na baka tungkol kay Archfiend. Kaya tumango siya. "Sige, sumunod ka sa akin. Ang usapin ng Archfiend ay hindi mahalaga. Mas mabuting huwag mo nang ipaalam ito kay Chester at sa iba pa." Hindi nagtagal, nakarating na sila sa aralan sa likod bahay. Tanong ni Daryl, "Ano ba talaga ang problema?" Huminga ng malalim si Kane at inilabas ang personal na sulat ni Illyana. "Iyong kamahalan, mangyaring basahin ito, at malalaman mo." Huminga ng malalim si Daryl, binuksan ang sulat, at binasa ito. Natigilan siya. Binanggit sa liham ang pagtatangka ni Archfiend na kumawala sa demonyong silyadong salamin, na naging sanhi ng matinding panginginig ng kailaliman ng Underworld. Nagbanta rin si Archfiend na malapit nang pumasok sa Ghost World ang kanyang mga nasasakupan para palayain siya. May mga nasasakupan si Archfiend. Matapos basahin ang sulat, dumilim ang mukha ni Daryl habang tinanong si Kane, ano pa ang sinabi niya. Saglit na nag-isip si Kane bago niya sinabing, "Hiniling sa akin ng kamahalan na iparating sa kamahalan na ang usapin ng Archfiend ay hindi mahalaga. Higit pa rito, malamang na hindi ito walang laman na banta. Marahil ay mayroon siyang mga nasasakupan sa labas ng Ghost World. Umaasa ang kamahalan na maaaring magpadala ang kamahalan ng isang tao na mag-scout sa siyam na pangunahing kontinente. Tingnan mo kung mahahanap mo ang kinaroroonan ng mga nasasakupan na iyon." Tumango si Daryl, "Sige, naiintindihan ko. Iyon lang ang para sa mensahe. Aalis na ako ngayon." Tumayo si Kane, yumuko kay Daryl, at tumalikod na para umalis. Pagkaalis ni Kane, umupo si Daryl sa upuan sa kanyang study. Puno ng panghahamak ang mukha niya. Wala siyang ideya kung ano ang hitsura ng mga nasasakupan ni Archfiend. Wala siyang ideya kung ano ang maaari nilang gawin. Paano niya hahanapin ang mga ito? Kabanata 3773. Gayunpaman, dahil mga nasasakupan sila ni Archfiend, siguradong iba sila sa mga ordinaryong tao, lalo na sa hitsura. Habang iniisip iyon ni Daryl, umalis siya sa study at naglakad papunta sa sala. Pagdating niya sa bulwagan, pumunta sina Chester at Dax sa pribadong silid upang magsanay, naiwan lamang sina Yvette, Deborah, at ang iba pang mga babae upang mag-usap. Daryl, nang makita niya si Daryl, nagtanong si Yvette, bakit ipinadala ng hari ng mga patay ang kanyang sugo? May mali ba? Casual na ngumiti si Daryl at sinabing, "Nothing's wrong." Nagbago ang sitwasyon sa siyam na pangunahing kontinente kamakailan. Pinaalalahanan ako ni Illyana na mag-ingat kay Robert. Wala pa siyang masabi tungkol kay Archfiend, kaya gumawa na lang siya ng dahilan. Hindi na nagtanong pa si Yvette tungkol dito. Tapos, nakipagkwentuhan si Daryl sa mga babae.
Maya-maya ay biglang may naisip si Jewel at nagmamadaling tinanong si Daryl. Mister, 3 taon ka nang wala, at hindi mo nakita kung gaano kalaki ang pinagbago ng Mid-City. Tama, narinig kong sinabi ng mga alagad na kakabukas pa lang ng anti-gang palengke sa Mid-City. Mahilig ka sa mga antik. Gusto mo bang tumingin at magpahinga ng kaunti? Nagkaroon ng anti-gang pamilihan sa Mid-City. Nang marinig niya iyon, ngumiti si Daryl at sinabing, sige, tingnan natin mamaya. Pagkatapos, lumingon siya kay Yvette at nagtanong, kayo ba? Gusto niyo na bang umalis? Tumawa si Yvette, hindi na, salamat, hindi talaga ako mahilig sa mga antik. Baka makasama si Deborah, sabi ni Yvonne, huwag masyadong magtagal. Tandaan na bumalik ng maaga para sa hapunan. Tumango si Daryl at nagpalit ng damit. Makalipas ang 10 minuto, lumabas sina Daryl, Deborah, at Jewel sa manor ng pamilya Carter at nagtungo sa shopping district ng Mid-City. Gabi na noon, at ang mga lansangan ay puno ng mga tao. Masigla ang kapaligiran. Nakuha ng 3 ang atensyon mula sa mga tao. Si Deborah ay sexy at kaakit-akit. Si Jewel ay binata at masigla. Napakagandang tanawin na makita silang naglalakad ng magkasama. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa si Jewel. Matagal na siyang hindi namimili ni Daryl. Mister, Deborah, matagal na tayong hindi ganito. Naalala ko pa noong nahulog tayo sa bulkan sa New World Royal City. Maya-maya, pinagsama ni Mister ang putinlirang malamig na apoy at gumawa ng sarili niyang teknik. At pagkatapos noon, lumabas na kami ng bulkan, at nag-shopping kami buong araw sa syudad. Hay, kung gaano ko na-miss ang mga araw na iyon. Mayroon kang napakagandang memorya, Jewel. Kahit maganda ang mga alaalang iyon, ang ganda naman ng regalo natin, di ba? Oo, nagkwentuhan at nagtawanan silang 3 sa buong biyahe, at hindi nagtagal, nakarating na sila sa anti-gang palengke. Sa paghakbang nila sa palengke at nakita ang tanawin, hindi napigilan ni Daryl na huminga ng malalim. Siya ay nasa isang hindi maipaliwanag na nakapapawi ng kalooban. Nakita niyang sinakop ng bagong bukas na palengke ang buong espasyo sa pangunahing kalsada, na puno ng mga antigo ang magkabilang panig, at may mga banig sa buong kalsada. Naalala ni Daryl na ang Maple Street ng Donghai City ang may pinakamalaking anti-gang pamilihan, gayunpaman, ang isa sa Mid-City ay mas malaki kaysa sa isa sa Maple Street. Napukaw ang interes ni Jewel at Deborah nang makita nila ang buhay na kalye. Tumingin sila sa kanilang paligid at nagsimulang magsaya. Nang lumitaw ang 3, agad silang naging focal point ng buong kalye. Siyempre, ang mga mata ng karamihan ay natuon kay Deborah at Jewel. Si Jewel ay nakasuot ng dilaw na palda. Siya ay may maliit at maisla na figure, maliwanag at maganda. Si Deborah naman ay nakasuot ng mahabang purple na damit. Siya ay may perpektong kaakit-akit na figure, habang lumalabas na marangal at sexy. Ang halos S-shape niyang kurba ay napatitig sa kanya ng karamihan ng mga lalaki. Kabanata 3774. Ang ganda, talagang nakakamangha ang 2 babaeng iyon. Mukhang galing sila sa pamilya Carter. Ganun ba? Walang talagang duda na nangingibabaw sila, na may selos at inggit. Sino ang taong iyon? Hindi ko alam. Hindi naman siya pangit tingnan, pero base sa kasuotan niya, halatang hindi siya importante. Napakaswerte niya sa 2 dilag na kasama niya mula sa pamilya Carter na samahan siya. Napaka-unfair talaga ng buhay. Walang nakakilala kay Daryl. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na siya ang bayaning minsang nagligtas sa siyam na pangunahing kontinente. Ang huli nilang narinig tungkol kay Daryl ay nasipsap siya sa magulong puyo ng tubig 3 taon na ang nakararaan. Walang nakakaalam kung siya ay buhay o patay na. Sapat na ang 3 taon na iyon para makalimutan ng mga mamamayan ang lahat. Nagpatuloy ang daldalan sa paligid ng 3, ngunit pinanatili ni Daryl ang isang neutral na mukha. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng mga tao. Diretso rin ang mukha nila Deborah at Jewel. Hindi sila nakaramdam ng hindi komportable sa lahat ng atensyon na nakukuha nila. Sa kabaligtaran, nakasanayan na nila ito. May sumigaw sa crowd, tapos may gumalaw. Nakita nila ang 2 payat na figure na may kasamang mga bodyguard. Ang mga bodyguard ay nakasuot ng parehong itim na uniforme at salaming pang-araw at talagang kahanga-hanga. Nagbigay pa ng mas malakas na aura ang 2 babae.
Ang isa sa kanila ay nasa kanyang 30s. Nakasuot siya ng itim na damit at isang pares ng high heels, at may aura siyang isang babaeng negosyante. Siya ay may kulot na buhok at maselang mukha, siya ay tumingin hindi kapani-pani walang sexy. Siya ang presidente ng LA Gonzo Corporation, si Emily Dickinson. Ang isa pang babae ay nasa kanyang mga 20 anyos na gulang. Siya ay may mahabang itim na damit, at siya ay may magagandang katangian. Gayunpaman, may nakasulat na pagmamataas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pinsan iyon ni Emily, si Tilda Dickinson. Hindi interesado si Emily sa mga antigo, ngunit mahal sila ni Tilda. Nang malaman ni Tilda na nagbubukas ang anti-gang kalye ng Mid-City noong araw na iyon, pinilit niya si Emily na sumama sa kanya. Wow! Sa sandaling lumitaw si Emily, ang buong kalye ay nagkakagulo. Ilang taon na ang nakalipas, ang LA Gonzo Corporation ay isang malaking kumpanya sa gaya na kontinente. Ang kanilang mga pampaganda ay hinahangad ng halos lahat ng mga kabataang babae. Lumipas ang ilang taon mula noon, ngunit patuloy na lumalago at umuunlad ang LA Gonzo Corporation. Nagsanga sila sa buong Siyam na pangunahing kontinente. Siguradong nasa top 5 si Emily kung mayroong listahan ng pinakamayayamang tao sa Siyam na pangunahing kontinente. Paanong hindi magugulat ang mga tao kapag nagpakita siya doon? Sa isang segundo, napunta sa kanya at kay Tilda ang buong focus ng kalye. Akala nila na naginip sila. Maraming lalaki ang biglang nahirapang huminga. Masyadong malakas ang aura ni Emily. Masyado siyang kaakit-akit. Kahit babae lang siya, sapat na ang aura niya para madaig ang lahat ng lalaki doon. Si Daryl lang ang mukhang walang pakialam. Gayunpaman, nagulat siya nang makita niya si Emily. Paano kaya siya? Matagal na siyang hindi nakikita, at lalo lang siyang naging kaakit-akit. Gumawa ng paraan. Pagkatapos nilang makarating sa kalye, pinrotektahan ng ilang bodyguard si Emily sa gitna. Nila at sinubukang iwaksi ang mga taong nakapaligid sa kanila. Ang buong eksena ay parang isang celebrity na nagpapalabas. Gayunpaman, walang nang-ahas na hamarang sa kanilang daan. Tanging sina Daryl, Debra, at Jewel lang ang nanindigan. Hoy! Nilock ng isa sa mga bodyguard si Daryl ng mahigpit at sinabi, hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin ng giveaway? Kabanata 3775. Ngumiti si Daryl pero hindi sumagot. Sa halip, tumingin siya kay Emily na may ngiti sa labi. Nagalit ang bodyguard nang makita niyang nakatitig si Daryl kay Emily. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Pagkasabi niya noon ay tinaas niya ang kamao niya kay Daryl. Kasabay nito, napansin ni Tilda ang titig ni Daryls. Agad siyang kumunat ang noo at napamura, saan nanggaling ang magsasaka na iyon. Ang bastos niya, kakatapos lang ni Tilda sa kolehiyo at umasa sa relasyon nila ni Emily para kumilos ng mataas at makapangyarihan. Wala siyang pakialam sa iba maliban kay Emily. Sa sandaling iyon, si Daryl ay isa lamang magsasaka na nakakatakot na nakatingin kay Emily. Nang mapansin ng mga tao ang nangyayari, nagsimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Gusto na bang mamatay ng batang iyon? Oo, bakit ganyan siya makatingin? Parang nakakaamoy ako ng gulo. Walang pumanig kay Daryl, akala nilang lahat ay nararapat siyang bugbugin. Tumigil ka, sigaw ni Emily nang mapansin niyang lumilipad ang kamao ng bodyguard niya kay Daryl. Tumakbo si Emily papunta kay Daryl na naka-high heels. Halos hindi niya napigilan ang kanyang pagkagalit. Magalang na tanong niya, "Second young master, ikaw ba? Ikaw ba talaga?" Sa sobrang inis ni Emily ay halos umiyak na siya sa sinabi niya. Hindi, may larawan ng isip niya ang kalungkutan nang marinig niyang sinipsip si Daryl sa magulong puyo ng tubig. Maaaring simula ni Emily ang kanyang kumpanya dahil kay Daryl. Masasabi ng isa na kung hindi dahil sa kanya, hindi aabot ng ganoon si Emily. Si Emily ay naghang ng isang larawan ni Daryl sa 3 taon na siya ay nawawala, ginawa niya iyon sa kanyang alaala. Paanong hindi siya matutuwa nang makita niyang buhay si Daryl sa kanyang harapan? Si Daryl pa rin ang pangalawang young master ng Darby household noong una silang nagkita. Pagkatapos ng maraming taon, si Emily ay natigil sa pariralang iyon. Ano, pangalawang young master? Natigilan ang lahat, pati si Tilda. Ano ang nangyayari? Isang nangungunang businesswoman na tulad ni Emily ang gumagalang sa lalaking iyon. Tinawag pa niya itong second young master. Sino siya?
Bahagyang napangiti si Daryl sa pagkasabik ni Emily. Oo, ako nga. Emily, matagal na. Oh, Diyos ko. Sumirit si Emily na parang batang babae. Tuwang-tuwa siya nang marinig ang boses ni Daryl. Panipi, tatawagan ko si Felix. Tatawagan ko si Samson at ang iba pa. Matutuwa silang malaman na buhay ka, second young master. Nakatayo doon ang mga bodyguard, tulala. Si Daryl yun, ang secmaster ng Elysium Gate at ang bayani ng Nine Mainland. Huwag kang bastos sa presensya ni second young master. Kinalma ni Emily ang sarili at tinuro ang ilang bodyguards. Makakatayo kayong lahat, naiintindihan. Natakot ang mga bodyguard at nagmamadaling umatras. Pagkatapos, hinailan ni Daryl si Deborah at Jules sa gilid niya. Ngumiti siya at nagpakilala sa kanila. Sila Deborah Gable at Jules. Sila ang mga pinagkakatiwalaan ko. Ito si Emily Dickinson, pinuno ng LA Gonza na korporasyon. Ngumiti sina Deborah at Jules at tumango kay Emily. Nagpakita si Emily ng magalang na ekspresyon at sinabing, narinig ko ang tungkol sa inyong dalawa, ngunit hindi ko pa nakikilala ang alinman sa inyo. Ikinararangal kong makilala kayo ngayon. Ang bawat miyembro ng pamilya Darby ay dumarami kaakit-akit. Ate, Kabanata 3776. Habang nagsasalita siya, may narinig. Akong walang pakialam na boses sa tabi niya, so yun si Daryl na marami na kong narinig. Parang wala namang espesyal sa kanya. Kay Tilda nanggaling ang boses na iyon. Habang nagsasalita, nakatingin siya kay Daryl na may hindi mapagkunwaring pang-aalipusta sa mga mata. Siyempre, narinig na niya lahat ang mga ginawa ni Daryl, lalo na kay Emily, pero medyo nadismaya siya nang makita siya. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay bihis na walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Medyo higit pa sa ordinaryo ang kanyang hitsura, ngunit bukod doon, wala nang iba pang nagpamukha sa kanya na namumukod-tangi. Malayo siya sa inaakala niya. Tilda, pwede bang iluber mo yang sarili mo? Pinayuhan siya ni Emily. Inilabas ni Tilda ang kanyang dila at wala nang ibang sinabi, ngunit halata sa kanyang mukha ang hindi pagpayag. Ngumiti si Emily kay Daryl at sinabing, second young master, pinsan ko yan, si Tilda. Kaka-graduate lang niya sa isang universidad. Patawarin mo siya sa pagiging immaturity niya. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay, ngumiti, at sinabing, huwag kang mag-alala. Masasabi niyang napakabata pa ni Tilda, at kakatuntong pa lang sa lipunan, kaya't napagdesisyonan niyang hayaan na lang ang bagay na ito. Pagkatapos, parang may naalala lang siya, nagtanong si Emily, second young master, pwede ba kitang tulungang pumili ng antik dahil sanay ka sa larangang iyon? Pagkatapos, sinabi niya kina Deborah at Jules, mga binibini, ipinapangako ko na hindi ko kukunin ang maraming oras ng pangalawang young master. Sa sinabi niyang iyon, puno ng pag-asa ang mga mata niya. Sinamba niya si Daryl. Desidido siya kay Daryl na pumili ng antik para sa kanya. Ang anti-gong pinili niya ay tiyak na ang tunay na bagay, at higit sa lahat, ay magkakaroon ng sentimental na halaga para sa kanya. Nagkatinginan sina Deborah at Jules, saka nakangiting tumango. Siyempre, nakapili ka ng tamang tao para tulungan ka. Ngumiti si Deborah kay Daryl at malumanay na sinabi, Daryl, tulungan mo si President Dickinson na pumili ng antik. Pansamantala, mag-window shopping kami ni Jules. Pagkatapos ay hinailan niya si Jules, at naglakad silang dalawa papunta sa isa pang anti-gong tindahan. Si Deborah ay matalino at maalalahanin. Masasabi niyang medyo hindi komportable si Emily sa kanilang dalawa, kaya nagpasya siyang linisin ang silid para sa kanya. Ngumiti si Daryl at tumango kay Emily. Sige, tutulungan kitang pumili ng antik. Tuwang-tuwang tumango si Emily. Emily, bakit alam ng isang uncultured na tulad niya ang tungkol sa mga antik? Tanong ni Tilda. Sa kanyang isip, lahat ng mga magsasaka ay mga simpleng tao, paano nila naiintindihan ang mga antik? Hindi siya sinagot ni Emily bagkus ay sinaman siya ng tingin. Si Tilda naman ay nagpupumiglas at wala nang ibang sinabi. Hindi siya pinansin ni Daryl. Patuloy siyang nakikipag-chat kay Emily habang naglalakad sa gilid ng kalsada na puno ng mga anti-gong stall. Tumingin ka dito. Ginagarantiya ko na makikita mo ang lahat ng pinakamagagandang antik sa stall ko. Lahat dito ay Kat-Angie tanging mga bagay. Hoy, guwapo, tingnan mo ito. Lahat ng may-ari ng stall ay sumalubong sa kanila ng buong sigla.
Gayunpaman, lumipat si Daryl pagkatapos na sumulyap sa mga paninda na mayroon sila. Sa isang kisap mata, halos narating na nila ang dulo ng kalye. Inilibot ni Tilda ang kanyang mga mata at sinabing, nalampasan na namin ang napakaraming stall, at wala ka pa ring nakita. Bakit hindi mo nalang aminin na wala kang alam sa mga antique? Kabanata 3777. Tilda, lumitaw ang malalalim na linya ng kunot sa noo ni Emily. Tumawa si Daryl at tumingin kay Tilda. Bata ka pa, kaya hindi mo alam kung gaano kadaya ang mga tao. Ang isang anti-gang kalye na kakabukas lang tulad ng kinalalagyan natin ngayon ay kilala na maraming peke. Kaya naman, nararapat na maging maingat. Intindihin, kinagat niya ang kanyang mga labi ng mapang asar. Masaya na makita siyang nag-lecture sa kanya na parang matanda. So sinasabi mo na lahat ng gamit sa stalls ay peke. Ngumiti lang si Daryl at nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang hakbang, huminto siya sa harap ng isang stall. Ang stall na iyon ay nagbebenta ng mga porselana na paninda. May mga asul at puting porselana, June porselana, at marami pa, bawat isa ay napakaganda. Napakaraming pagpipilian na nakakahilo tingnan. Natuwa si Emily. Siguradong may hidden gem doon na nakakuha ng atensyon ni Daryl. Tumigil din doon si Tilda at nagsimulang humanga sa lahat ng Kat-Anji tanging porselana. Dapat may authentic doon. Welcome. Makakakita ka ng lahat ng uri ng magagandang bagay dito. Mangyaring tingnan. Tumayo ang may-ari ng stall at masiglang binati sila. Tumango si Daryl. Inis kanya ang lahat ng porselana, isa-isa, at sa wakas ay itinuro ang isang hindi nakikitang jade vase sa sulok ng stall. Magkano yan? Ang jade vase ay light blue, hindi masyadong makintab, at may maliit na chip sa bibig. Kung ikukumpara sa mga matingkad na porselana sa stall, mukhang halos bagbog na ito. Natigilan si Tilda. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, iyon ang pinili mo. Ang alinman sa iba pang porselana ay 100 beses na mas mahusay kaysa doon. Anong klaseng nakakasukang lasa yan? Natigilan din ang may-ari ng stall pero agad na nagsalita. Nakikita ko na mayroon kaming isang taong may mahusay na panlasa. Iyan ay nandito sa padala ng kaibigan ko. Ipinamana daw ito ng mga ninuno ng pamilya niya. Ito ay tinatakan sa ilalim ng lupa. Sa loob ng maraming taon at kamakailan lamang ay hinukay. Pinutol siya ni Daryl at sinabing, itigil mo na nga yan. Magkano ba? Maaaring hindi ito makilala ng iba, ngunit masasabi ni Daryl sa isang sulyap na ang florera ay mula sa isang opisyal na tapahan sa Yuan Dynasty. Kahit na may chip sa bibig, kukuha pa rin ito ng 10-10 milyon kung ilalagay sa auction. Higit sa lahat, ang porselana mula sa mga opisyal na hurno ng Yuan Dynasty ay napakabihirang, kaya sulit na kolektahin ang mga ito. Napakamot ng ulo ang may-ari ng stall at nag-isip. Pagkatapos, sa wakas ay sinabi niya, 50,000. Ang may-ari ng stall ay mukhang taos-puso, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagtataksil. Ang jade vase na iyon ay binili ng may-ari ng stall kahapon sa halagang ilang libong piso. Dinala niya ito sa isang eksperto para sa pagtatasa, ngunit hindi matukoy ng eksperto ang pinagmulan nito. Nawalan ng pag-asa, iniwan niya ito sa sulok ng kanyang stall. Nagulat siya na interesado si Daryl dito. Kaya naman pinlano niyang kumita ng mas maraming tubo hanggat kaya niya mula kay Daryl at Pangulong Dickinson. 5,000. Paanong magkano ang halaga ng isang basag na florera? Bulalas ni Tilda. Pagkatapos, lumingon siya kay Daryl at sinabing, may alam ka ba tungkol sa mga antique? Sa lahat ng bagay, pipiliin mo ang basag na florera. Nanatiling walang kibo si Daryl at hindi siya pinansin. Hinayla ni Emily si Tilda sa tabi at sinabing, tumahimik ka. Alam ng second young master ang ginagawa niya. Ngumiti si Daryl kay Emily at sinabing, dapat mong makuha ang isang iyon. Ngayong tapos na ang aking misyon, magpapaalam na ako sa iyo. Iniwan niya sila para hanapin sina Deborah at Jewel. Walang pag-aalinlangan, binayaran ni Emily ang may-ari ng stall. Emily, bakit ba ang laki ng tiwala mo kay Daryl? Talaga bang 50,000 piso ang nabasag na vase na iyon? Sigaw ni Tilda, nakatapak ang mga paa sa lupa. Tilda, ikaw at ako ay tapos na kung makarinig ako ng isa pang masamang salita tungkol sa pangalawang young master mula sa iyo, sabi ni Emily na may yelong galit.
Naghintay siya hanggang sa hindi na marinig si Daryl para ilabas ang galit kay Tilda. Nagalit siya sa pagiging immature ni Tilda. Kabanata 3778. Kinuha ni Emily ang jade vase at iniwan si Tilda na nakatayo doon. Dahil sa gulat ay mabilis siyang hinabol ni Tilda. Emily, hintayin mo ako. Sa kabilang banda, natapos na sina Deborah at Jewel na mag-browse sa mga stalls at pumasok na sila sa isang anti-gang tindahan. Napakalaki ng tindahang iyon, at ang istilong retro nitong dekorasyon ay puno ng kasaysayan, parang naglalakbay sa nakaraan ang paglalakad sa loob. Nagpaikot-ikot ang dalawa sa shop, at naakit si Deborah ng isang jade fan. Magkano yan? Tanong niya sa may-ari. Mabilis na lumapit sa kanila ang may-ari at sinabing, masarap ang lasa mo, miss. Ang jade fan na iyon ay mula sa palasyo ng Song Dynasty. Malalaman mo sa napakagandang pag-ukit nito na ito ay ginawa ng isang mahusay na bihasang manggagawa. Unang araw ng negosyo, bibigyan kita ng 2 milyon na bawas na presyo. Kumunat ang noo ni Deborah at kinuha ang jade fan para tingnan ng malapitan. Napakaganda ng jade fan, ngunit mahirap sabihin kung ito ay nagmula sa dinastiyang Song. Siya ay nagmula sa Great East at hindi gaanong alam ang tungkol sa kasaysayan ng gaya na kontinente. 2 milyon. Ang mahal kaya, sabi ni Jewel. Well, kung hindi talaga si Miss Deborah iyon. Sabi ng isang lalaki mula sa entrance ng tindahan. Ang lalaki ay nakasuot ng puro puting damit na nagpamukha sa kanya na napakagwapo. Si Skylar Blanc iyon. Pinilit ni Skylar si Neil na sumuko noong isang araw at hiniling sa kanya. Nanakawin ang ghost token ni Chester sa loob ng 10 araw. Nagpasya si Skylar na manatili sa isang hotel sa Mid-City sa panahong iyon, at lumabas siya para mamasyal para maibsan ang kanyang pagkabagot. Sa gulat niya, nabangga niya si Deborah. Ngumiti siya kay Deborah at sinabing, Miss Deborah, parang pinagtagpo ulit tayo ng tadhana. Love at first sight para sa kanya nang makita niya si Deborah sa selebrasyon ng Heavenly Alliance. Mula noon, araw-araw na siyang nananaginip tungkol sa kanya, kaya natuwa siyang makita siya roon. Wala siyang pakialam na si Deborah ang babae ni Daryl. Ang alam lang niya ay kung ano ang gusto niya ay makukuha niya. Anong ginagawa niya dito? Napakunot-nuo ang isip ni Deborah. Nagulat siya at medyo inis na makita din siya doon. Hindi pa rin niya ito pinatawad sa inasal nito kay Daryl sa pagdiriwang na piging. Hindi pinansin ni Skylar ang inis niya. Nakangiti pa rin ito sa kanya at sinabing, mukhang gustong-gusto mo ang jade fan na iyon. Bakit hindi ko ito bilhin para sa iyo? Natigilan si Deborah, hindi na, salamat, sabi niya nang hindi nawawala. Paano niya hahayaan ang ibang lalaki na bumili sa kanya kung ang puso niya ay kay Daryl na? Dahil sa pagtanggi ni Deborah, naging matino si Skylar. Miss Deborah, seryoso ako. Masasabi kong gusto mo ang jade fan na iyon. Mangyaring hayaan akong magkaroon ng karangalan na bilhin ito para sa iyo. Walang paraan na hahayaan niya ang pagkakataong iyon na dumaan sa kanyang mga daliri. Hindi na kailangan yan, pantay na, sabi ni Deborah. Pagkatapos, ibinalik niya ang jade fan. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Bakit ka nagpupumilit na gawin ang isang bagay kapag sinabi niya na hindi? Tsaka, hindi naman kami kayang bayaran. Hindi mo naman talaga kailangan gamitin ang pera mo, sabi ni Jewel. Nakikita niya sa isang sulyap na sinusubukan ni Skylar na ituloy si Deborah. Hindi siya pinansin ni Skylar, hindi mawala ang kanyang tingin sa mukha ni Deborah. Miss Deborah, gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo, sincere na sabi ni Skylar. Ay, napakagatlabi si Deborah, hindi alam ang sasabihin. Deborah, baka hayaan mo na lang siyang kunin ang jade fan para sa'yo, sa tingin ko naman sobrang siyang sincere sa iyo, pantay na sabi ni Daryl. Kakapasok lang niya sa tindahan. Kabanata 3779. Mr. Daryl, mukhang may ibang motibo ang lalaking yan. Mag-ingat ka sa kanya, sabi ni Jewel habang naglalakad papunta sa kanya at nakahawak sa braso nito. Hindi niya nakalimutang titigan si Skylar habang sinasabi yun. Ngumiti si Daryl at tinapik siya sa ulo. Ang cute niya kasing dati. Pagkatapos, bumagsak ang tingin niya kay Skylar. Hello Skylar, naniniwala akong magaling ka na mula noong huli nating pagkikita. Nakangiti siya, parang hindi niya. Naisip na si Skylar ay nagsusumikap na ituloy ang kanyang babae. Sa katunayan, siya ay medyo kalmado.
Matapos ang lahat ng pinagdaanan nilang dalawa, hindi nagduda si Daryl sa katapatan ni Debra sa kanya. Ang kanilang relasyon ay mas matibay kaysa sa bakal. Bakit kailangan niyang pumunta ngayon? Nagsalubong ang mga kilay ni Skyler na wala ang dati niyang good mood. Naasar siya kay Daryl dahil sinira niya ang pagkakataong mapalapit kay Debra. Pinilit niyang ngumiti at nagpanggap na walang pakialam. "Hello, Daryl. Oo, magaling ako, at sana ikaw rin. Ito ay purong pagkakataon lamang na nabangga ko si Miss Debra dito." Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Debra at taos-pusong sinabi, "Nararamdaman ko ang isang tiyak na pagkakamag-anak kay Miss Debra at umaasa na maging kaibigan siya. Kaya, naisip ko na ang pagbili ng Jade Fan ay magiging isang magandang kilos upang mabuklod ang aming pagkakaibigan." Naglabas siya ng card at ipinasa sa may-ari. Pakipak ang Jade Fan. Natuwa ang may-ari at mabilis na sinisingil ang binili sa card. Iyon ang kanyang unang araw ng negosyo, at nakabenta na siya ng 2 milyon. "Miss Debra, sincere ako sa sinabi ko na gusto kitang maging kaibigan. Sana hindi mo tatanggihan ang regalo ko," malungkot na sabi ni Skyler. Palihim niyang sinulyapan si Daryl habang sinasabi iyon. Ano ang ginagawa ni Miss Debra sa isang katulad niya? Dapat ko siyang mapagtagumpayan, anuman ang mangyari. Naglakas loob siyang tignan si Daryl dahil confident siya na mas malakas siya. Tumawa si Daryl sa loob at naisip, sigurado siyang tiwala. Dapat turuan ko siya ng leksyon para sa pangahas na habulin si Debra sa harapan ko. Kung hindi Daryl Darby ang pangalan ko. Isang flash ng inis ang bumungad sa magandang mukha ni Debra. Hinayla niya ang manggas ni Daryl at sinabing, "Daryl, ako." Ngumiti si Daryl at isinukbit ang mga braso sa balikat niya. Debra, bastos na hindi tumanggap ng regalo kapag sobrang sinsero ng ibang tao. Pagkatapos, sinulyapan niya si Skyler, at sa medyo pabiro na tono, sinabi, "Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na nagbabayad ng 2 milyon para sa isang pekeng tao." Bakas sa mga mata niya ang hindi maalis na pangungutya habang sinasabi yun. Nang pumasok siya sa tindahan, nasabi niya na ang Jade Fan ay hindi mula sa Song na dinastiya kundi isang pekeng nilikha noong mga huling taon. Ang mga huwad na kasanayan ay napakatalino na ang karamihan sa mga tao ay hindi matukoy ang pagkakaiba. Gayunpaman, si Daryl ay hindi karamihan sa mga tao. Pagkatapos ng lahat, nagsanay siya sa ilalim ng sikat na Stellan Smith, na kilala sa kanyang kaalaman sa mga antik. Kaya naman hindi niya napigilan si Skyler na maglabas ng 2 milyon para sa Jade Fan. Kabanata 3,800. Walang dahilan para pigilan niya si Skyler na gumawa ng gaguhan sa sarili niya. Nakahinga ng maluwag si Debra, at sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Medyo naiinis siya na pinatanggap siya ni Daryl ng regalo mula sa ibang lalaki, pero tubig lang iyon sa ilalim ng tulay ng mapagtanto niyang iyon ang paraan niya para turuan si Skyler ng leksyon. Agad na nagdilim ang mukha ni Skyler, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit. Ang lakas ng loob niyang sabihin na peke ang Jade Fan na iyon. Iyon ay dapat pagbayaran ng kanyang buhay para sa kahihiyan sa akin. Lalong tumindi ang galit niya nang makita niya ang paraan ng pagkakahawak ni Daryl sa balikat ni Debra. Malamig siyang tumawa, pilit na. Pinipigilan ang galit. Sabi mo peke ang Jade Fan. Paano nagagawang magbenta ng peke ang isang tindahan na kasing laki nito? Sinasabi mo lang ba yan dahil alam mong hindi mo kayang bilhin? Sa huling pangungusap, naging mapang-asar ang mukha niya. Ngumiti si Daryl at walang sinabi. Ang kaguluhang dulot nila ay nakaakit ng maraming manunood. Ano ang nangyayari? Yung lalaking nandoon kasama ang 2 magagandang babae. Hindi ba si Daryl iyon? Ang dating pinunong sekta ng Elysium Gate. Sino naman ang ibang lalaki? Napakagwapo at mayaman. Hindi ako makapaniwalang payag siyang magbayad ng 2 milyon para sa isang Jade Fan. Ang sarap siguro maging mayaman. Gayunpaman, sino ang makapagsasabi kung ang Jade Fan ay ang talagang tunay? Alam nating lahat na maraming peke dito. Nang makita niya ang mga tao sa paligid ng pinto, hindi nagpanik si Skyler. Sa halip, ngumiti siya. Ang mas maraming tao, mas mabuti. Lahat sila ay magpapatuto sa kahihiyan na gagawin niya kay Daryl. Pagkatapos, walang duda na ang reputasyon ni Daryl ay bumagsak sa lupa.
Ngumisi si Skyler at sinabing, Daryl, ang iyong pananahimik ay nangangahulugan na ako ay tama. Paano kaya ito? Liwa nakita kong makakapaglabas ka ng 2 milyon para bilhin yung Jade fan. Hindi napigilan ni Daryl ang mapangiti habang sinasabi, huling chinek ko, wala namang mali sa isip ko, bakit ako gagastos ng 2 milyon para bumili ng peke? Hindi pera ang issue. Sa katunayan, kung talagang gusto ni Debra ang peke, makukuha niya ito para sa kanya sa isang tibok ng puso, kahit na nagkakahalaga ito ng 20 milyon. Gayunpaman, hindi iyon tungkol sa kanya, ngunit kay Skyler. Ang isang tao ay may kanyang pagmamataas, pagkatapos ng lahat. Bakit ka, dumilim ang mukha ni Skyler, at may mapanganib na kinang sa kanyang mga mata. Tinawag niya akong tanga. Noon, natapos na ng may-ari na tawagan ang pagbebenta. Excuse me sir, sabi ni Daryl dito fake yung fan. Maaari mo bang kumpirmahin ang pagiging tunay nito? Tanong ni Skyler sa may-ari. Nagsisimula ng mag-alinlangan ang puso niya nang makita ang pagtitiwala sa mukha ni Daryl. Ang pamilyang Blanc ay nanirahan sa pag-iisa ng halos 10,000 taon. Si Skyler ay lumabas sa mundo ilang araw na ang nakalipas. Sa makatuwid, wala siyang alam tungkol sa mga antigo. Imposible yan. Bakit ako magbebenta ng peke gayong unang araw ko pa lang ng negosyo? Galing ako sa mahabang pila ng mga nagtitinda ng mga antik at nasa bukid na ako simula noong 5 taon ako. Kabanata 3801. Sa nakalipas na 30 taon, personal kong nahawakan ng daan-daang libong mga antik at hindi ko pinalampas ang isang pekeng. At saka, ang negosyo ay tungkol sa katapatan. Bakit ko gustong sirain ang aking reputasyon? Kailangan mo lang maramdaman ang texture para malaman na ang Jade fan na iyon ay inukit mula sa talagang dekalidad na puting jade, at tingnan ang mga linya para malaman na napakaganda ng pagkakaukit nito. Tanging isang craftsman mula sa palasyo ang makakagawa ng isang pirasong ganyan. Sabi ng may-ari, lumilipad ang laway kung saan-saan. Ang mga nanunood sa labas ng tindahan ay walang malay na tumango, na naniniwala sa kanyang bawat salita. Oo, mukhang hindi peke ang craftsmanship ng Jade fan na iyon. Ang isang pekeng ay hindi magkakaroon ng ganoong kinang dito. Tama siya, napangiti si Skyler nang marinig ang lahat ng komento sa paligid niya. Lahat ng mga tao dito laban sa isang malungkot na Daryl. Halata naman kung sino ang nagsasabi ng totoo dito. Daryl, nagsalita na ang mga tao. Ano ang dapat mong sabihin para sa iyong sarili? Nanunuyang tanong ni Skyler. Kung sinabi ni Mr. Daryl na peke ang Jade fan na iyon, kung gayon ito ay peke. Sabi ni Jewel, siya ay lubos na naniniwala sa kaalaman ni Daryl sa mga antigo. Bumantong hininga si Daryl at tumingin muna kay Skyler, pagkatapos ay sa may-ari. Oo, ang Jade fan na iyon ay ginawa mula sa pinakamahusay na puting jade, at ang ukit ay napakahusay din. Sa kasamaang palad, hindi ito mula sa dinastiyang Song ngunit ginawa sa huling 2 taon. Sa unang sulyap, ang mga itim na bakas sa mga ukit sa itaas ay parang dulot ng daan-daang taon ng pag-ulan ngunit aktwal na nilikha ng isang nakababahalang paraan. Pagkatapos na pauiran ng espesyal na pigment ang Jade fan, ito ay ibinaon sa lupa sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos, papakintab ito para magbigay ng ilusyon ng pag-ulan. Ito ay isang napakatalino na pamamaraan, ngunit ang peke ay palaging magiging peke, at ang mga katotohanan ay hindi mababago. Pagkatapos, ngumiti siya sa may-ari at sinabing, walang alinlangan na ito ang una mong kaso ng pagpapalusot ng pekeng kamay sa iyong mga kamay. Ay, namula ang mukha ng may-ari, at saglit siyang natahimik. Nabalot ng katahimikan ang eksena, ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magbulungan ang mga nanunood sa kanilang mga sarili. Mukhang lohikal ang sinabi ni Daryl. Peke ba talaga ang Jade fan na iyon? Ito ay maaaring maging mahusay. Nakawiwili. Naaawa ako sa lalaking bumili nito ng 2 milyon. Bumungad sa mukha ni Skyler ang malalim na mga linya ng pagkunot ng noo. Nawalan siya ng kumpiyansa. Paano ka namin madadala sa iyong salita? Nasaan ang iyong patunay? Tanong ni Skyler. Marami sa mga nanunood ay tumango rin doon. Oo, mura ang mga salita. Magpakita ka sa amin ng ilang patunay. Nanatiling kalmado si Daryl at sinabing, kunin natin ang pagtatasa ng eksperto. Kumunat ang noo ni Skyler at iniangat ang ulo sa may-ari. Huwag kang mag-alala sir,
makakasigurado ka na ang lahat ng bagay sa aking tindahan ay talagang totoo. Nabalitaan ko na nandito rin si Master Joe, kaya't ay appraise natin ang Jade Fan, mayabang na sabi ng may-ari. Siya ay may lubos na pananalig sa sarili niyang paghatol. Siya ay gumastos ng higit sa 6 na numero upang makuha ang Jade Fan na iyon, kaya walang paraan na ito ay isang peking. Makikita nila kapag dumating na si Master Joe. Kabanata 3802. Master Joe. Natuwa ang lahat sa pagbanggit sa pangalan ng sikat na appraiser. Malalaman niya kung ang Jade Fan ay ang tunay na sulit. Mabilis na pinuntahan siya ng may-ari. Di nagtagal, bumalik siya kasama ang isang matandang may buhok na parang asin at paminta, na mukhang mga 60 taong gulang. Nakasuot siya ng kulay abong robe at mukhang nasa mabuting kalooban. Lalong natuwa ang mga tao nang makita nila ang matanda. Si Master Joe naman, malalaman natin minsan at para sa lahat kung totoo ang Jade Fan. Nanatiling maluwag si Daryl sa kinaroroonan niya. Kilalang kilala niya si Simon Joe dahil pareho silang mga apprentice ni Stellan. Sa katunayan, siya ang kanyang senior dahil mas maaga siyang sumali kaysa kay Simon. Master Joe, ito ang Jade Fan na sinabi ko sa iyo. Maaari mo bang tingnan kung ginawa iyon noong Song Dynasty? Ang customer doon ay nagbayad ng 2 milyon para dito, kaya gusto kong tiyakin na ang lahat ng kanyang mga pagdududa ay maalis, sabi ng may-ari habang pinapasa ang Jade Fan kay Simon. Tumango si Simon at paulit-ulit na binaligtad ang Jade Fan. Sa wakas, umiling siya at sinabing, siguro naging pabaya ka sa pagtanggap ng pamaypay na ito. Ito ay isang perpektong imitasyon ng pamaypay. Ang mga kulay sa mga ugat ay ginawa sa pamamagitan ng pagkabalisa sa jade. Napakahusay na pagkagawa, ngunit isa namang peke. Gayunpaman, dapat mong i-refund ang pera. Tinapik niya ang balikat ng may-ari. Natigilan ang may-ari habang nagkakagulo ang mga nanunood. So peke talaga ang Jade Fan na iyan. Hindi ako makapaniwala na may pekeng tindahan na kasing laki nito. Wow, talagang wala na akong lalim dito. Parang totoo ang Jade Fan, kahit anong tingin ko. Natahimik din si Skyler, at dumilim ang mukha. Akala ko sinabi niya iyon dahil wala siyang pera, pero tama siya. Tinitigan niya ng mariin si Daryl. Ang kanyang plano ay nag-backfire, at siya ay nauwi sa paggawa ng katangahan sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap iyon. Mabilis na ibinalik ng may-ari ang kanyang pera at humingi ng paumanhin. Humihingi talaga ako ng tawad, sir. Dapat mas naging mausisa. Akong mabuti sa pagbili ng Jade Fan na iyan. Buti na lang andito si Master Joe. Kung hindi, hindi na mababawi ang reputasyon ng shop ko sa blunder na iyon. Hindi siya pinansin ni Skyler. Nais niyang sakalin ang may-ari. Kasalanan niya ang lahat ng pagbebenta niya ng peke kaya napahiya siya sa harap ni Deborah at ng mga nanunood. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Bakit parang may alam ka sa mga antique? Kahit 10 taon kang mag-training, hindi mo pa rin may kukumpara si Master Daryl, sabi ni Jewel kay Skyler. Pagkatapos ay tumingin siya kay Daryl na may pagtataka. Ngumiti lang si Deborah. Namula ang mukha ni Skyler sa kanamutla. Galit na galit siya ngunit hindi niya ito mailabas. Kabanata 3803. Lumapit sa kanya si Daryl at ngumiti. Dude, dapat pumili ka ng bagay na magaling ka sa susunod na gusto mong manligaw ng tao. Di ba sabi ko fake yung Jade Fan? Buti na lang mabait yung may-ari para ibalik yung pera mo. Hindi mo na ako kailangan pang pasalamatan pa. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagagawa ng parehong pagkakamali sa susunod. Bakit ba, sabog na si Skyler sa galit. Pinilit niyang ngumiti at sinabi sa pagitan ng mga ngiping nagngangalit. Sige, natuto na ako sa mga leksyong nakuha ko. Magkikita rin tayo ulit sa susunod. Tapos, ngumiti siya kay Deborah at sinabing, binibining Deborah, sa susunod na lang ulit na pagkikita. Sinama ng tingin ni Skyler si Daryl at lumabas ng tindahan. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Ang mga mas curious naman ay nanatili at nakatitig kay Daryl. Siya ba si Daryl, ang dating sect master ng Elysium Gate? Hindi ko siya kinuha para sa isang taong may kaalaman sa mga antigo. Siguro sinuwerte lang siya ngayon. Maraming mga tao doon ang nag-isip na ito ay isang kabulastugan higit sa kadalubhasaan na pinamamahalaan ni Daryl na makilala ang Jade Fan bilang isang peking. Senior Kuya, masayang naglakad si Simon papunta kay Daryl. Ikaw ba talaga?
Labis kaming nalungkot ni Master nang malaman naming natangay ka sa magulong puyaw ng tubig 3 taon na ang nakakaraan. Masaya akong makita kang nakabalik ng ligtas. Lubos siyang nagagalak niyang hinawakan ang kamay ni Daryl. Habang sinasabi iyon, noon pa man ay tinitingnan niya si Daryl bilang kanyang tagapagligtas. Minsan, noong nagsimula pa lang si Simon bilang apprentice sa ilalim ni Stellan, nagkamali siya ng pagkakakilala ng isang antik at nagdulot ng matinding pagkalugi sa kliyente. Agad namang sumaklolo si Daryl nang marinig niyang may ipapadala ang kliyente kay Simon. Kaya naman, kahit na ilang dekada na mas bata si Daryl kay Simon, palagi siyang tinatrato ng huli nang may paggalang na angkop sa isang taong mas nakatatanda sa kanya. Ngumiti si Daryl at sinabing, "Junior brother, kanina pa, siguradong nag-improve ka ng husto sa antique appraisal mo. Walang imak ang lahat ng nanunood. Tinawag lang ba ng sikat na Antique Master si Daryl na senior na kapatid?" Napatulala sila lalo na sa mga nag-aakalang sinuswerte lang si Daryl. Mukhang alam niya ang isa o dalawang bagay pagkatapos ng lahat. Nakipagkwentuhan si Daryl kay Simon at saka umalis sa Antique Street. Oras na ng hapunan, at ayaw nilang paghintayin sila ni Yvette at ng iba pa. Sa pagbabalik, sila ay nagtawanan, nagkwentuhan, at hinahangaan ang tanawin sa gabi ng lungsod ng magkasama. Bilang pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod sa kontinente ng Gaia, ang tanawin sa gabi sa Mid-City ay dapat na mamatay. "Daryl," isang malamig na boses ang tumawag sa likuran nila, dahilan para magkasabay na lumingon sina Daryl at Deborah. Nagulat sila sa nakita nila. Kabanata 3804. Dalawang matandang lalaki ang nakatayo sa likuran nila, mukhang nasa 70 taong gulang sila. Nakasuot sila ng mga sinaunang itim na damit, at ang kanilang buhok ay hinayla pataas sa isang mataas na bun. Bilang karagdagan, nagbibigay sila ng isang nakakahimok na aura, para silang nag-time travel mula sa nakaraan. "Oo, ako yun. Pwede ko bang malaman kung saan ka nanggaling at paano kita matutulungan?" Natatarantang tanong ni Daryl. Sigurado siyang hindi pa niya nakita ang mga ito sa buong buhay niya. Parehong natarante sina Deborah at Jewel. Pareho kaming elder mula sa Hidden Hero Sect. Ako si Elder Wind, at siya si Elder Fire. "Gusto ka ng aming sect master, kaya sumama ka sa amin," sabi ni Elder Wind habang nanatiling nakatutok ang kanyang tingin kay Daryl. Ang malamig niyang boses ay hindi nag-iwan ng puwang para sa negosasyon. Kumunat ang noo ni Daryl at ngumiti ng mapait. "Hindi ko alam kung sino ang sect master mo, at higit pa dun may mas importante pa akong dapat asikasuhin," anya. Tapos, tumalikod na siya para umalis. "Tumigil ka," sigaw ni Elder Wind. Pinaandar niya ang kanyang panloob na enerhiya at hinampas ng palad si Daryl. Ang welga ay bumaril sa hangin na parang kidlat, na nasira ang espasyo saan man ito dumaan. Nagulat si Daryl sa kanyang kapangyarihan, malapit sa antas ng elevation. Ibig sabihin, isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa rehiyon ng Diyos. Hindi niya akalain na may ganoong makapangyarihang figure sa siyam na pangunahing kontinente. Mabilis niyang na-activate ang diwata niyang kaluluwa para makaiwas sa papasok na pag-atake. "Elder Wind, hindi na kailangang gumamit ng karahasan kapag wala pa akong nagawa sa Hidden Hero Sect. Ang kapal naman ng mukha mo kapag pinahiya mo ang panganay na anak ng Sect Master. Babalik ka sa amin kahit na anong mangyari," malamig na sabi ni Elder Wind. Hinampas niya ng mas malakas na hampas ng palad si Daryl. Yung panganay na anak ng Sect Master. Sino ba yan? Lalong naguluhan si Daryl, ngunit wala siyang karangyaan na isipin yun habang nakikipaglaban siya kay Elder Wind. "Daryl, Mr. Daryl," nagpanik sina Deborah at Jewel at nagmadaling tulungan siya. Iyan ay usapin sa pagitan ng Hidden Hero Sect at Daryl. Walang mga tagalabas na dapat makialam. Malamig na sabi ni Elder Fire habang hinaharangan sina Deborah at Jewel. Nagalit sa kanila ang kanyang aksyon, at nagsanib puwersa sila para ibagsak siya. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Elder Fire ay malapit din sa antas ng elevation, at ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay hindi katugma sa kanya. Sa loob ng 2 round, naparalisa ang 2 babae matapos pindutin ni Elder Wind ang kanilang Akya Point. Lalong tumindi ang labanan sa pagitan nina Daryl at Elder Wind, at nagsimulang lumamig ang dugo ni Elder Wind. Paano siya magiging malakas kung nasa 30 taong gulang pa lang siya? Hindi ko man lang siya mapigilan,
kahit malapit na ako sa elevation level. Ang nakakaloka, bakit hindi ko maramdaman ang level niya? Kabanata 3805. Huminga ng malalim si Elder Fire sa pagsisikap na pakalmihan ang pagkabigla sa kanyang puso. Hindi ka panipaniwala, may diwata siyang kaluluwa, at dinaig niya si Elder Wind. Matagal bago siya natigilan sa gulat. Kadalasan, mahirap para sa karaniwang tao na maramdaman ang kaluluwa ng diwata ni Daryl. Gayunpaman, sina Elder Wind at Elder Fire ay nagtataglay ng matalas na pangunawa dahil malapit na sila sa antas ng elevation. Sa isang kisap mata, si Daryl at Elder Wind ay nagpaikot-ikot pa sa ere. Nang malapit ng manig si Daryl, sumigaw si Elder Fire, "Sumuko ka na, Daryl, kung hindi, magdurusa sila." Inilagay niya ang kanyang mga kamay ilang pulgada sa itaas ng ulo nina Deborah at Jewel. Hindi tumigil si Daryl bagkus ay tumingin siya kay Elder Fire. Namumula ang kanyang mga mata nang makita niya ang parehong Deborah at Jewel na banihag ni Elder Fire. Mamamatay sila kung sakaling dumampi ang kanyang mga palad sa kanilang mga ulo. Galit na galit, sumigaw siya, "Dapat kang mahiya sa mga taktika na ganyan." Gusto niyang sumugod pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi niya maaabot ang mga ito sa oras kahit gaano pa siya kabilis. Isang panganib na hindi niya kayang gawin. Namula ang mukha ni Elder Fire. Ilang beses siyang umubo para itago ang kahihiyan. Tama si Daryl. Paano niya, ang makapangyarihan at makapangyarihang elder ng Hidden Hero Sect, gamitin ang buhay ng dalawang babae para takutin si Daryl? Ito ay hindi angkop sa kanyang katayuan bilang tuktok ng buong Nine Mainland. Gayunpaman, iyon ang tanging paraan para sumuko si Daryl. Ngumiti siya ng mapait at seryosong tumingin kay Daryl. "Daryl, ikaw ang pumilit sa kamay ko. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas ang dating sect master ng Elysium Gate. Nangangako ako na hindi ko sila sasaktan basta sumuko ka pa." Galit na galit si Daryl. Wala siyang ibang magawa kundi ang sumuko. Masasabi niyang sinadya ni Elder Fire ang bawat salitang sinabi niya. May pagkakataon na papatayin ni Elder Fire sina Deborah at Jewel kapag hindi siya sumuko. Sina Deborah at Jewel ay napuno ng matinding pagkakasala. Imbes na tulungan si Daryl, sila pa ang naging pabigat niya. Masyadong malakas sina Elder Wind at Elder Fire. Nakahinga ng maluwag si Elder Wind at tumingin kay Elder Fire nang may pasasalamat na mga mata. Buti na lang may naisip siyang ideya. Hindi na yata ako makakatagal kung magpapatuloy ng ganoon ang laban. Huminga ng malalim si Daryl at sumigaw, "Elder Wind, palayain mo na sila. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na rin na hindi ko sila sasaktan basta gawin mo ang anumang sasabihin ko," nakangiting sabi ni Elder Fire. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at same time na sinabi, "Sasama ka sa amin at hindi ka maglalaban." Ang determinadong ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Lumakad si Elder Wind papunta kay Daryl at kumuha ng dilaw na tableta. "Kainin mo itong Fairy Soul Suppressing Pill, at sumama ka sa amin." Kabanata 3806. Kumunot ang noo ni Daryl, bakas sa mukha niya ang pagkalito. Nakamit niya ang mastery sa Art of Elixir at kabisado ang Infinite Elixir Manual, ngunit kahit na ganoon, hindi pa siya nakarinig ng Fairy Soul Suppressing Pill. Ngumiti si Elder Wind, at kumikinang ang kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, hindi yan lason. Ang tableta na iyon ay ginagamit upang sugpuin ang iyong diwata na kaluluwa kung sakaling subukan mo ang anumang walang kwentang bagay." Sa laban, laking gulat niya na may kaluluwang diwata si Daryl. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi narinig ng para sa isang bata na magkaroon ng isa. Tulad ng para sa Fairy Soul Suppressing Pill, ito ay isang natatanging tableta na binuo ng Hidden Hero Sect. Ang nagtatag ng sekta ay isang subordinate ng Yellow Emperor. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Yellow Emperor ay nakabuo ng maraming mga paraan upang ibagsak ang mga Diyos, at ang Fairy Soul Suppressing Pill ay isa sa kanila. Nagulat si Daryl. "Ano? Ang tabletang iyon ay kayang sugpuin ang aking diwata na kaluluwa. Sino ba talaga ang mga taong ito?" At the same time, galit na galit siya. Nanalo sana siya sa laban kung hindi si Elder Fire na gumamit ng mga nakakahiyang taktika. Dapat ay hiniling niya kina Deborah at Jewel na umalis sa lugar bago ang laban. Sa wakas, huminga ng malalim si Daryl at sinabing, "Sige. Kakainin ko na ito. Sana tuparin mo ang pangako mo."
Daryl, Mr. Daryl, tinawag siya nina Debra at Jewel. May pag-aalala na nakasulat sa buong Katanji tanging mukha ni Debra. Huwag mong kainin. Paano kung lason iyon? Hindi natin alam kung sino sila. Sino ang nakakaalam kung nagsasabi sila ng totoo? Mr. Daryl, huwag mong gawin yun dahil sa amin. Sabi ni Jewel, malapit na siyang umiyak. Paano niya hahayaan ang mga taong iyon na kunin si Daryl nang sa wakas ay bumalik na siya pagkatapos ng 3 taon? Debra, Jewel, huwag layong mag-alala. Ang lahat ay magiging maayos rin, nakangiting sabi ni Daryl. Pagkatapos, nilunok niya ang tableta. Kaagad, nagsimulang mag-buzz ang kanyang utak, at naramdaman niya ang kanyang diwatang kaluluwa na pinigilan ng isang kakaibang kapangyarihan. Kakaiba kung paanong hindi niya ito ma-activate. Gumagana ang tabletang ito gaya ng sinabi nila. Bigla siyang naging interesado sa Hidden Hero Sect. Good. Kahit na medyo walang kabuluhan, tinupad mo pa rin ang iyong mga salita. Tumango si Elder Fire bilang pagsang-ayon. Wala siyang magandang impresyon sa kanya dahil pinahiya niya si Veron, ngunit naging positibo ang impresyon niya sa kanya nang makita niyang tinutupad ni Daryl ang kanyang mga salita. Kabanata 3807. Sa sumunod na segundo, iniangat ni Elder Fire sina Debra at Jewel at sinabing, tutupad rin ako sa mga salita ko. Makakagalaw na kayong dalawa pagkatapos ng 30 minuto. Pagkatapos, umalis ang dalawang matanda kasama si Daryl. Daryl, Mr. Daryl, parehong bigo sina Debra at Jewel na itatapakan pa sana nila ang kanilang mga paa kung makagalaw sila. Gayunpaman, nakatitig lamang sila nang walang magawa habang dinadala ng dalawang matanda si Daryl. Anong gagawin natin, Debra? Tanong ni Jewel na nagbabadyang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Natatakot siya na baka magdulot ito ng sakit kaysa mabuti para kay Daryl. Si Debra ay may sakit din sa pag-aalala, ngunit sinubukan pa rin niyang aliwin si Jewel, huwag kang mag-alala. Ito ang Mid-City. Subukan nating ilabas ang ating mga acupoint sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay ibalik ang balita sa lahat. Tiyak na magkakaroon sila ng ideya na ibalik si Daryl. Tumango si Jewel, at pagkatapos ay inactivate ng dalawa ang kanilang internal energy para ilabas ang kanilang acupoints. Gayunpaman, kakaiba ang acupoint method ni Elder Fire, at hindi nila ito mailalabas kahit gaano pa sila kahirap. Sa wakas, ang kanilang mga acupoint ay automatikong inilabas kapag ang 30 minuto ay tapos na. Walang saglit na pag-aalinlangan, mabilis silang bumalik sa mansyon ni Carter. Makalipas ang ilang minuto ay nagkukumpulan na ang lahat sa sala. Nagulat at nagalit sina Chester, Dax, Yvette, at ang iba pa nang matanggap nila ang balitang banihag ng dalawang misteryosong matanda si Daryl. Nakatagong Hero Sect. Nagkatinginan sila na may pagkalito. Anong sekta yan? Paano kasi hindi ko pa ito narinig? Si Chester ang unang nag-react. Panipi, bilasan mo. Iutos sa lahat na isara ang lahat ng labasan sa Mid-City. Kailangan nating mahanap ang kanilang kinaroroonan. Maaaring wala na sila sa Mid-City dahil lumipas ang 30 minuto, ngunit may pag-asa pa. Rin si Chester, sa tingin ko kailangan nating maghiwalay para mahanap sila. Sa paraan na yun, maaari nating masakop ang mas maraming batayan sa mas kaunting oras, ani Yvette. Tumango si Chester bilang pagsang-ayon. Makalipas ang ilang minuto, naghiwa-hiwalay sila at nagsimulang hanapin si Daryl. Ang buong Mid-City ay selyado, at napuno ng nerbiyos na enerhiya ang bawat kalye sa lungsod. Sa kabilang panig, pagkatapos ng 2 oras na paglipad, ang dalawang matanda at si Daryl sa wakas ay nakarating sa Hidden Hero Sect. Nagulat si Daryl sa kanyang nakita. Itinayo ang Hidden Hero Sect sa pinakamalalim na bahagi ng Haze Mountain. Ang mga gusali ay napapaligiran ng nagbabadyang ulap at ambon, na ginagawa itong parang isang ethereal na lugar. Ang lokasyon ng sekta ay lubhang liblib, mahirap para sa sinumang makarating doon ng walang gabay. Kitang-kita ni Daryl ang mga eleganteng itinayong panlabas na corridors, pavilion, at ang maraming kakaibang bulaklak at halaman sa gate. Maaaring mapagkamalan itong Shangri-La kung hindi dahil sa mga salitang Hidden Hero Sect na nakasulat sa isang karatula sa harap ng pasukan. Huminga ng malalim si Daryl para pakalmayan ang sarili. Naisip niya na alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mundo ng mga magsasaka. Hindi niya akalain na may nakatagong sekta sa junction ng Yellow Sea Continent at Middle Terra,
lalo pa ang isang may kapaligiran kasing kabigani ng isang mythical land. Kabanata 3808. Fair na, hindi natin dapat paghintayin ang Sect Master, sabi ni Elder Fire at nagsimulang manguna kasama si Elder Wind. Tumango si Daryl at sumunod sa kanila. Sa daan, nakasalubong nila ang maraming alagad na nagpapatrolya sa lugar. Masasabi ni Daryl na habang palalim silang pumasok sa gusali, mas makapangyarihan ang mga disipulo. Ang buong Hidden Hero Sect ay mahigpit na binabantayan. Sa wakas, nakarating sila sa isang maliwanag at maluwang na bulwagan. Natulala si Daryl sa kanyang nakita. May ilang tao na nakaupo sa loob ng hall. Kabilang sa kanila ang dalawang elder na nakasuot ng itim na robe tulad ni Elder Wind. Ang kanilang buhok at balbas ay puti, at silang dalawa ay tila napakalakas. May trono pa sa bulwagan. Isang magandang babae na nakasuot ng silk dress ang nakaupo sa trono. Ang kanyang figure ay 10, at ang kanyang mga katanji tanging katangian ay hindi mailarawang kaakit-akit. Siya si Agatha lang, ang Sect Master ng Hidden Hero Sect. Sa sandaling iyon, ramdam ni Agatha ang walang katulad na pagkabigla na nararamdaman ni Daryl. Nalampasan ng babaeng iyon ang Heaven Ascension at naabot ang elevation level, ngunit bakit pinili niyang manatili sa Nine Mainland sa halip na basagin ang kawalan? Napaisip si Daryl. Tapos, napansin niya si Veron, na nakatayo sa tabi ni Agatha. Isang kirot ang dumaan sa kanyang katawan, at biglang bumungad sa kanya ang pagkaunawa. Yan ang spoiled brat mula sa Donghai City. Siya pala ang panganay na anak ng Sect Master. Hindi katakataka na kaya pa niyang kumilos ng ganoon kabastos pagkatapos matalo sa akin. Nakatingin si Veron kay Daryl ng masama. Well. Parang hindi naman ganun kalakas si Daryl Bumangon ang galit mula sa kanyang tiyan nang maalala niya kung paano siya hinawakan ni Daryl. Nakuha ng lahat ang tingin kay Daryl. Natigilan ang lahat ng matatanda ng matuklasan na may kaluluwang diwata si Daryl, ngunit nasa 30 taong gulang pa lamang siya. Siya ba ay taga-Diyos na rehiyon? Ang ilan sa mga matatanda ay nakatingin sa kanya na may puot sa kanilang mga mata. Ang kanilang ninuno ay isang nasasakupan ng Yellow Emperor, na may hindi na maibabalik na sama ng loob sa rehiyon ng Diyos. Nakasimangot si Agoth habang sinusubuan si Daryl. Napalunok si Daryl nang makipag-eye contact siya kay Agatha, kaya iyon ang Sect Master ng Hidden Hero Sect. Siya ay napakarilag. Daryl, alam mo ba kung bakit kita pinatawag dito? Tanong ni Agatha. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit gayon paman, dinadala ito sa buong bulwagan. Huminga ng malalim si Daryl, sinulyapan si Veron, at mapait na ngumiti. Iyong kamahalan, tungkol ito sa hindi pagkakaunawaan namin ni Miss Veron. Isang hindi pagkakaunawaan. Sa tingin ko ay hindi. Ginamit mo ang iyong kapangyarihan para kunin ako at ipahiya ako. Sigaw ni Veron. Pagkatapos, niyakap niya si Agatha at sinabing, Ina, walang silbing pag-aaksaya ng oras natin sa kanya. Patayin na lang natin ang hamak na iyon. Kabanata 3809. Kumalabog ang puso ni Daryl, at malapit na siyang maiyak. Papatayin mo ako dahil sa aksidenteng nataman mo ang puwet mo. Hindi ba't medyo sobra na? Pwede bang ilugar mo yang sarili mo, Veron? Matigas na sabi ni Agatha. Pagkatapos, tinitigan niya si Daryl pataas at pababa. Sabi mo, hindi pagkakaunawaan. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Tumango si Daryl, huminga ng malalim, at sinabi sa kanya ang lahat. Sa huli, nagkibit balikat siya, ngumiti ng mapait, at sinabing, Kamahalan, binigyan ko lang ng respeto ang aking namatay na ina nang sinubukan akong pagnakawan ng mga tauhan ni Miss Veron. Lahat ng ginawa ko ay para sa pagtatanggol sa sarili, ngunit iginiit niya. Pinilit niya akong humingi ng paumanhin tapos kapag hindi ko ginawa, pipilitin niya akong makipag laban sa kanya. Tapos, nung natalo siya, sabi niya sinusundot ko siya. Para sa mga naguguluhan, ang lahat ng iyon ay aksidente lamang. Binalot ng katahimikan ng bulwagan. Isang napakaraming ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Elder Wind at ng iba pang matatanda. Parang si Miss Veron ang hindi makatwiran dito. Namula ang pisngi ni Agatha, at bakas sa mga mata niya ang pagkapahiya. Nagsimulang magpanik si Veron. Bigla siyang tumingin kay Daryl at sinabing, huwag kumilos ng mataas at makapangyarihan kapag ikaw ang pumatay sa mga tauhan ko.
Ang lakas naman ng loob niyang isisi sa akin iyon. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nagagalit. Babuka na sana niya ulit ang bibig niya nang sumingit si Agatha. Tumigil ka, Veron. Pagkatapos, tinitigan niya si Daryl at nagtanong, kahit na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan tulad ng sinabi mo, paano mo planong ipaliwanag ang diwatang kaluluwa sa iyong katawan? Taga-Diyos na rehiyon ka, hindi ba? Ang kanyang tono ay malamig na malamig, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin ng itanong niya sa kanya ang tanong. Malamig din na nakatingin sa kanya ang mga matatanda. Nakapwesto sila sa paraang walang pag-aalinlangan si Daryl na aatakihin siya sa oras na mali ang sinabi niya. Napalunok si Daryl. Ano ang nangyayari? Bakit nila ako tinitignan na parang arch-nemesis nila dahil lang may kaluluwa akong diwata? May sama ng loob ba ang sekta sa rehiyon ng Diyos? Lumaki ako sa siyam na pangunahing kontinente, nakangiting sabi ni Daryl, at ang iyong diwata kaluluwa. Malamig na tanong ni Agatha. Napakamot ng ulo si Daryl at sinabing, nadala ako sa isang magulong puyaw ng tubig 3 taon na ang nakakaraan at natagpuan ko ang aking sarili sa isa pang mundo ng tao na tinatawag na Roland Continent. Pagkatapos, mula doon, pumasok ako sa rehiyon ng Diyos, kung saan kumakain ako ng maraming masiglang prutas, ay kung paano ako nagkaroon ng kaluluwang diwata. Sa ibabaw, siya ay mukhang kalmado, ngunit siya ay talagang isang bola ng kaba. Sana mahanap nila na tunay na istorya ko. Lamambat ang kapaligiran sa bulwagan. Kita ko nga, sabi ni Agatha, tumango. Ang mga matatanda ay nagpakawala din ng kanilang pagbabantay. Si Veron lang ang nakatingin sa kanya ng masama. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, kaya pala naging napakalakas mo. Saglit doon, naisip ko na naging napakalakas mo sa pamamagitan ng paglilinang. Kabanata 3810. Ngumiti lang si Daryl sa kanya, at hindi masyadong dinamdam sa kanyang puso ang mga salita. Sa sumunod na segundo, lumingon siya kay Agatha at magalang na sinabi, kamahalan, ipinaliwanag ko na sa iyo ang lahat, at alam nating lahat na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagtitiwala ako na maaari akong pumunta ngayon. Siguradong nag-aalala sina Deborah at Jules sa kanya. Napangiti ng mahina si Agatha at sinabing, hindi na kailangang magmadali. Hindi mo ba gustong malaman ang higit pa tungkol sa Hidden Hero Sect? Natigilan si Daryl. Iyon ay kung bukal sa loob mong sabihin sa akin, nakangiti niyang sabi. Kailangan niyang aminin na medyo curious siya sa pinanggalingan ng sekta. Pagkatapos ng lahat, imposibleng makahanap ng isang sekta sa buong siyam na sanganahing continent kung saan ang sect master at lahat ng matatanda ay malapit sa antas ng elevation. Tumango si Agatha at sinabing, ang Hidden Hero Sect ay itinatag 13,000 taon na ang nakararaan. Sa sumunod na 10 minuto, sinabi ni Agatha sa kanya ang lahat tungkol sa Hidden Hero Sect. Ano? Ang tagapagtatag ay isang nasasakupan ng Yellow Emperor. At ang sikat na emperador ay namatay sa mga kamay ng makadiyos na rehiyon. Nagsimulang mag-buzz ang utak ni Daryl habang unti-unti itong nablangko. Hindi maaaring tama iyon. Ang mga aklat ng kasaysayan ay nagsasabi na ang Yellow Emperor ay namatay sa kanyang pagtulog, at gayunpaman, siya ay nag-ambala ni Agatha bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Noon, ang mga puwersa ng makadiyos na rehiyon ay pumasok sa mundo ng mga tao at palihim na binago ang ating mga aklat ng kasaysayan upang pagtakpan ang kanilang kasuklam-suklam na pag-uugali. Ginawa nila ito upang mapanatili ang kanilang marangal na katayuan sa pagmamasid sa daan ng langit, gayong sa katunayan, ang mga Diyos ay mga mapagkunwari at mga kasuklam-suklam na nilalang. Isang nagyayelong ekspresyon ng bumalot sa kanyang mukha, at ang kanyang tono ay puno ng nakakalaso na init. Ngumiti ng mapait si Daryl. Kaya iyan ang dahilan kung bakit sila naninirahan sa pag-iisa, naisip niya. Kasabay nito, binati niya ang kanyang sarili sa hindi pagbunyag ng kanyang titulo bilang Nine Heaven Sage. Nanginginig siyang isipin kung ano ang mangyayari kung gagawin niya iyon. Daryl, ang makadiyos na rehiyon ay nagpadala ng sugo na tinatawag na Robert para itatag ang Heavenly Alliance para mamuno sila sa mundo ng mga cultivator sa siyam na pangunahing kontinente. Bilang dating sect master ng Elysium Gate at bayani ng siyam na pangunahing kontinente, tiyak na hindi ka basta-basta tumayo ka at manood. Ang Hidden Hero Sect ay handang lumaban sa Heavenly Alliance at sa gayon, gusto kitang anyayahan na bumuo ng isang koalisyon sa amin. Ano ang masasabi mo dyan?
Umaasang tanong ni Agatha, hindi may kakaila ang kapangyarihan ni Daryl. Mas madali kung nasa tabi niya siya. Si Daryl ay walang iba kundi isang hamak. Hindi siya karapat-dapat na maging kakampi natin. Malungkot na sabi ni Veron. Katahimikan, sigaw ni Agatha. Tinadyakan ni Veron ang kanyang mga paa at hindi na nagsalita pa. Nagulat si Daryl sa imbitasyon niya. Ngumiti siya at umiling. Salamat, ngunit pagkatapos na malayo sa Siyam na mainland sa loob ng 3 taon. Napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay para sa akin ngayon ay ang mabuhay ng mapayapa kasama ang aking pamilya sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kaya, wala akong interes na makipaglaban sa isa pang digmaan. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay pinabulaanan ang lahat ng halo-halong damdamin sa kanyang puso. Pagod na siya sa lahat ng kalokohan sa mundo ng mga magsasaka. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.